Sumemplang ang isang motorsiklo matapos masagi ng isa pang motorsiklo sa Calasiao, Pangasinan. Tumilapon ng sumaging rider. Ang motorsiklo niya napunta sa kabilang lane. Tumama ito sa isang truck, nakaladkad at nagliyap. Hindi naman huminto ang isa pang rider. Ayon sa barangay, tila nagkakarerahan ang dalawang rider. Sa Dagupan City, 4 ang sugatan sa salpukan ng tricycle at motorsiklo. Ayon sa barangay, nakainom ang dalawang sakay ng motorsiklo. Sugatan din ng driver at pasahero ng tricycle. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa dalawang aksidente. Nasindak ang isang private school sa Cavite sa umpisa ng kanilang pasukan. Nasugatan ng 7 mag-aaral ng may estudyanteng umatake at nagwasiwas ng ipinuslit niyang kitchen knife. Pero po si Dano Tingkungko. First day ngayon ng pasok sa isang private school sa General Trias, Cavite. Pero eto at nakaratay sa ospital ang 7 grade 5 pupil ng paaralan. Sugatan sila dahil sa hiwa ng kutsilyong iwinasiwas ng babaeng grade 8 student na 14 na taong gulang. Sa classroom po ng grade 8, pinasok po niya yung classroom po ng mga grade 5. Nasa meeting daw po yung mga teachers during that time. Sa pagkakausap ko po, maiksing pa naman pagkakausap ko doon sa aspect, ay dala po niya yung parang mula sa bahay po nila, may ganyan siyang parang kitchen knife, no? Kaya naipasok niya sa bag, nakabalot po ito eh. Sa likod ang tama ng 7 biktima. 2 sa kanila inoperahan dahil sa lalim ng sugat. Maayos na ang kanilang kondisyon. Ayon sa pulisya, walang CCTV sa classroom at school building. Palaisipan pa kung bakit nang atake ang estudyante. Isinantabi ng pulisya at LGU ang anggulong bullying o away ng mga estudyante. Transferi ang estudyante at lumalabas na hindi kilala ang mga biktima. Wala po. Talagang at peace po yung situation po nung morning na yon. Sinagot na ng City Hall ang pagpapagamot sa mga sugatan at pagbibigay ng psychosocial support sa mga biktima, suspect at mga nakasaksi. Sa akin, kaya nga po medyo nakasuffer yata sa depression yung bata. Kaya nga po, ang recommendation ng aming social worker ay dalhin po yung bata ngayon. Ang bata po ay nasa National Center for Mental Health, no? Kasi pinapa-assess po natin at kung bakit nga, no, at what triggered dito sa nangyari sa bata. Wala pang pahayag ang pamunuan ng private school. Pinaimbestigahan ng City Hall sa Pulisya at DepEd Regional Office ang insidente. Yung security guard po nila nasa labas na po ng building po. That's one thing po na tinitingnan po namin. Maybe there's something that we have to improve with regards to the security of that school. Legal instructions po ang lahat ng public schools na kung maaari ay mag-acquire na sila ng mga metal detectors, no? And mag-random check po tayo ng mga bags ng mga bata starting tomorrow. Dano Tingkungko, GMA News. 70 araw na suspendido bilang senador si Jinggoy Estrada. Yan ay habang nililitis siya sa mga kasong plunder at graft kaugnay sa pagkubra umano ng kickback sa mga flood control project sa Bulacan. Epektibo ang preventive suspension ng Sandigan Bayan 2nd Division, oras na matanggap ni Estrada ang resolusyon at may sa pinal ito. Iniutos din ng korte na bigyan ng kopya ng resolusyon ng Senate President at Senate Secretary. Ayon sa Ombudsman, habang suspendido, di pwedeng gampanan ni Estrada ang mga opisyal na tungkulin bilang senador gaya ng pagpasa ng panukalang batas at pag-upo bilang senator judge sa impeachment trial. Ang tugon naman ni Estrada sa suspensyon, hindi niya kailanman ginagamit o gagamitin ang kapangyarihan at pribilehiyo ng kanyang opisina para protektahan ang sarili laban sa mga aligasyon. Dagdag niya, bukod sa hindi siya nagpasaklaw sa Senate Protective Custody at kusa siyang sumuko, nag-abiso rin siya sa Senate Secretary na ipatigil muna ang kanyang sahod. Hinahanap ngayon ang isang lalaking nawawala matapos mag-hike sa Mount Kalatungan sa Bukidnon. Ayon sa pulisya, isa si Alcarj Zamaila sa lampas 80 umakyat sa bundok noong June 11. Nahiwalay raw ang biktima at ang kanyang pinsan sa grupo. June 12 pa raw huling nakita si Zamaila.
Hindi pa malinaw kung ano ang nangyari pero ang pinsan niya ang humingi ng tulong. Sinuyod ngayon ng mga otoridad ang lugar sa kabundukan at pahirapan ang paghahanap lalo't pabago-bago ang panahon at walang cellphone signal sa lugar. Hindi pa tiyak kung dadalo ang Cayetano Block sa special session ng Kongreso bukas, pero kanina, 9 na senador sa Cayetano Block ang nagpetisyon sa Korte Suprema ng status quo ante-order. Nais nilang ibalik ang Senado sa dati nitong estado bago ang sesyon noong June 3 kung kailan binakante ng new majority ang mga posisyon at naluklok si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Pinababalik nila si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, Senator Loren Legarda bilang Senate President pro tempore, Senate Secretary at mga chairman ng komite. Nais nilang ipawalang bisa ang mga naaprobahang resolusyon ng Gatchalian Block, pati ang pag-amyenda sa Rules of Procedure of Impeachment Trials na nagbibigay daan sa eleksyon ng presiding officer ng impeachment court. Tugon naman ni Senator Ping Lacson mula sa Gatchalian Block, dapat mas maaga nila itong inihain para may sapat na panahon ng mga maestrado na pag-aralan ng issue at hindi tinaon sa bispiras ng special session. Itinanggi ng kampo ng isa sa mga coach ng Ateneo Men's Basketball Team na hazing o homicide ang pagkasawi ni na Rene Betorbonia at Divine Adili sa team building sa Aurora. Nakaburol na sa Agusan del Sur si Betorbonia habang ililipat ang labi ni Adili. May report si JP Soriano. Mr. MVP is home. Luha at pagpupugay ang sumalubong kay Rene Betorbonia sa pag-uwi niya sa Talacogon, Agusan del Sur. Marami ang nakidalamhati sa kanyang lamay sa Talacogon Evacuation Center at Gymnasium. Sa Barangay San Nicolas, nahasa sa basketball si Bobet sa court na kahoy lang ang poste at board. Basketball. Unsa ka na mag-basketball? Unsa forma mag-basketball? Unsa forma mag-basketball, be? Unsa ka mag-shot? Pag forma shot, no? Patunay ang mga tropeyo at medalya sa tagumpay ni Bobet sa court. Sinong mag-aakalang sa mga ito na lang siya muling maaalala ng kanyang mga naulila. Mamiss ko sa kanya yung alam mo uli siya dire nga pag uli niya daghan ang manghagad siya mong laag ana ang pinaka ko ang ginako ng tawagong nga ang tawag na mutawag siya sa ko nga kanang word nga pa mo uli siya mo na pinaka mamiss gid ako sa iya. Yan na, ang uling hug. Hindi ko na yan wala. At least nakita ko na sa uling sandali, nihakap niya ako, inahon niya ako. Sakit. Pinag-usapan kasi namin yan is, pagdating daw ng June, di na ako mamumblima. Kasi lahat daw provided na. Kaya nga, nung nag-open kami ng ATM, sabi niya, sige lang ma, kunin mo yan. Kasi magpipirma ako doon na yung 70% sa iyo, yung 30% sa akin. Sa June 24, ililibing si Bobet. Si Divine Adili na nasawi rin sa team building ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipakulaw, Aurora, ililipat sa Arlington Memorial Chapels bukas ayon sa Ateneo de Manila University. Nag-iimbestiga ang NBI sa kanilang pagpanaw. Humarap ang abogado ni Reynaldo Jacinto, ang team coach ng 20 taon. Inaalmahan niya ang anggulong hazing o homicide ang kanilang pagkasawi. Hindi hazing yan. It's just training, exercise, camaraderie lang. Walang torture. Homicide? Homicide? No. It's an accident. It's just simple running, push-up, burpees. It's normal yan. Hindi humarap si Jacinto, iba pang opisyal ng team at mga team player na ipinatawag ng NBI. Maliban kay resigned team manager Christopher Epok Kimpo na tumanggi sa panayam at ang player na si EJ Capihe. I stand with my Ateneo men's basketball team. We mourn our fallen brothers, Divine and Rene, and we'll carry them for the rest of our lives.
Mga abogado lang din ang humarap para sa dating head coach na si Tab Baldwin at Coach Sandro Soriano. He was not in a good condition to appear. He's okay. Coach Tab will fully cooperate with all the investigations ongoing and all the legal procedures. He's suffering from emotional distress. He's not going anywhere. In fact, he wants to face all of this and give his side. He's willing to cooperate naman. Of course. Sa PNP-CIDG naman, naglahad ang ilang dating Ateneo basketball players ng mga naranasan sa mga team building ni Baldwin. They gave their statements and iasa na po natin sa gulong ng batas kung anong mangyayari. They gave their statements freely. Ipasusubpi na rin ng PNP-CIDG ang foundation ng Smart Communications na anilay nagpapatakbo ng Ateneo men's basketball team. Pero ayon sa MVP Sports Foundation na namamahala sa sports initiatives ng MVP Group, kabilang ang Smart, hindi nila pagmamayari at minamanage ang koponan kundi pinopondohan lang. At kahit empleyado ng Smart si Kimpo, ang pagkatrabaho niya sa Ateneo ay sa kanya raw sariling kapasidad. Mula sa Agusan del Sur, JP Soriano, GMA News. May mga bagong pinangalanan ng 18 nagpakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico na nahatiran umano nila ng mali-maletang pera. Pumalag ang ilan sa kanila. May report si Darlene Kai. Kasama sina Attorney Levy Baligod at dating Congressman Mike Defensor, muling humarap sa media ang 18 nagpakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico sa isang events place sa Mandaluyong. Sinabi ni Defensor na magaganap ang anyay pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block ukol sa flood control scandal. Pero walang senador na dumating. Naiparating po sa amin na matindi ang panggigipit, pananakot, kaya hindi yata sila nakarating ngayon. Naunang sinabi ni Senator Erwin Tulfo ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block na pinag-aaralan nilang maghain ng usurpation of authority kung itutuloy ang pagdinig. Kaya po minabuti namin na kunin na ang pagkakataong ito dahil maring ito na ang huling pagpapahayag ng ating mga butihing sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita nung unang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon may karagdagan na 4. Isa sa sinasabing 4 na bagong testigo ang dati rin daw sundalo na si Jeron Valderrama. Kasama raw siyang nag-deliver ng maletang pera kay dating Speaker Martin Romualdez at nooy Congressman Erwin Tulfo. Sinusubukan pa namin silang makuna ng panig pero nauna na nilang itinanggi ang mga paratang. Nahatiran din daw ng pera si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then binuksan ni Martic side yung doon sa right slide door. Inabot sa driver ni George Garcia. Then pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then lumapit din po si Chairman George Garcia. Then binuksan po ulit ni Martic Say yung sliding door. Then inabot po yung receiving copy. Buwelta ni Garcia, hindi nagtutugma ang mga sinasabi nila dahil kung dati 4 na maletang binigay sa kanya, ngayon maliit na bag na lang. Anya, mahirap kung may nagdidikta lang kung ano ang sasabihin. Ano rin daw ang kinalaman niya sa flood control? Nagpakita rin ng mga larawan ng ex-bodyguards gaya ng mga tagpo sa hangar na pag-aari ni Ko sa Misibis Aviation and Development Corporation. Nasa larawan sina Senator Kiko Pangilinan, misis niyang si Sharon Cuneta at mga empleyado raw ni Ko. Pero walang ibang binanggit na detalye kaugnay rito. Si Pangilinan nagbabalang pananagutin ang mga nagpapresko na puro paninira lang ang ginagawa. Pati pamilya niya ay dinadamay pa. Puro pasaring, alegasyon at palabas lang naman daw ang mga ito. Gusto lang anyang mansyahan ang naiulat na pag-upo niya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga sa flood control scam. Maging ang megastar, tinawag na sinungaling ang mga nagdawit sa kanya. Bakit kailangan pa raw sa Marawi siya bibigyan ng maleta? Isa pang dating tauhan ni Ko ang nagdetalyeng naghatid siya ng pera sa bahay ni dating Senate President Cheese Escudero. Sinisika pa naming makuha ang panig niya. May larawan din si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III kasama ang mga witness. Kuha raw ito noong hinihikayat silang kontrahin ang pahayag ni Orly Goteza sa Senate Blue Ribbon Committee noong 2025. Wala pang tugon dito si Torre. Binanggit din ng
mamamahayag na si Arnold Clavio na dinadalahan daw ng perang naka-paper bag sa utos ni Ko. Tinawag ni Clavio ang bintang na kasinungalingan, nakakatawa at nakakalungkot. Haharapin daw niya ito ng walang takot at hinamon ang nagbintang na maglabas ng ebidensya. Ayon naman sa GMA Network, sineseryoso nito ang mga bagay na may kinalaman sa integridad ng mga mamamahayag nito. Susuriin ng network ang usapin. Nananatili rin ang paninindigan ng GMA Network sa responsableng pamamahayag. Nanawagan din ito sa publiko na huwag gumawa ng mga konklusyon base sa mga hindi beripikadong impormasyon. Ang kolumnistang Simon Tulfo na nabanggit din, tinawanan ang alegasyon. Darlene Kai, GMA News. Kapuso beauty queen Michelle D. binigyang linaw ang kontrobersyang kinakaharap nila ni Rian Ramos at Samantha Pandillo. You know, nobody wants to be put in that spot. To be under national spotlight, scrutiny, accusations, especially without fact-checking. Pero, I guess I'm also lucky na matalino na yung mga tao ngayon. They can discern and we've always said this, the truth is going to come out. Okay. Sanya Lopez, isang brand new car ang early birthday gift sa sarili. Grateful daw si Sanya sa lahat ng blessings. Hindi lang para sa sarili kundi para na rin sa kanyang kuya na si Jack Roberto na nagpapatayo ng sariling bahay. Nelson Canlas, GMA News. Kahit sino magma-manifest na yumaman o umunlad. At kamakailan si Elon Musk naging kauna-unahang trilyonaryo sa kasaysayan. Pero para matamo ng mga minimum wage earner ang trilyones sa pesos, tatagal ng milyong-milyong taon ang pag-iipon. I-compute natin ang laki ng halagang yan sa report ni Katrina Son. Ikang araw nila, mas malaki ang tsansang tamaan ka ng kidlat kesa tamaan ng Lotto jackpot. Aray ko po, marami pa namang nangangarap na yumaman para makaahon sa hirap. Basta may limpak-limpak na salapi, kahit anong serbisyo o produkto, kaya mong mabili. Sa ngayon, wala pang 1% ng populasyon ng daigdig ang milyonaryo at bilyonaryo. At kamakailan, ang ultra-billionaire na si Elon Musk ng Tesla at X naging unang trilyonaryo sa mundo nang umalagwa sa unang araw sa stock market ang kanyang rocket company na SpaceX. Pero hindi cold cash ang yaman niyang mahigit $1 trillion, kundi net worth o kabuuang halaga ng kanyang mga negosyo, stocks at iba pang investment. Ang $1 trillion katumbas ng di bababa sa 60 trillion pesos, mas malaki pa sa ekonomiya ng Pilipinas. Noong 2025 kasi, mahigit 28 trillion pesos ang halaga ng nalikhang produkto at serbisyo sa bansa. Noong 2025, ipagsama mo lahat ng bilihin sa Pilipinas, produkto, serbisyo, nasa about 480 or 490 billion lamang eh. I-doble mo yan, hindi pa abot sa $1.1 trillion. Ayon sa Ibon Foundation at GMA News Research, ang mahigit 60 trillion pesos kayang bayaran ng 3 beses ang utang ng Pilipinas na lagpas 18 trillion pesos. May sukli pa. Kaya rin itong makapagpatayo ng mahigit 22 million classrooms. Lagpas-lagpas sa backlog ngayon na 165,000. Batayan sa datos ng EDCOM2. Kung hatiin ang 60 trillion sa ating populasyon na nasa lagpas 115 million nitong 2025, ayon sa Philippine Statistics Authority, bawat isa sa atin pwedeng tumanggap ng mahigit kalahating milyong piso. Pero kung si Elon Musk, ganun kadaling narating ang net worth na sky's the limit. Para sa mga minimum wage earner, katumbas daw ito ng 30 years per generation. Kung mag-iipon ang sa minimum wage earner, walang ginagastos walang ginagastos, walang binabayad sa buwis, siguro hindi bababa sa 18,000 generations ng Pilipino. Ang ipon goals nga na 1 billion pesos aabutin ng mahigit 5,000 years, habang ang 1 trillion pesos, abay, mahigit 5 million years. 24 hours na magtatrabaho, mawawala ka rin sa mundo, parang ganun. Sa liit lang po ng sahod namin, hindi po kaya namin mag-ipon pa. Mainit pa naman sa mata ng maralita, hindi lang sa Pilipinas ang wealth inequality sa lipunan na nagpasiklab sa mga protesta kontra elite, mga oligarch, pati mga corrupt. Hindi dapat paghiwalay yung pagkonsentra ng yaman sa ilan dun sa pag-iwan sa
grabing kahirapan na nakararami. Magkarugtong yan kasi nga nakadesign yung mga patakaran natin para payamanin yung iilan. At hindi yan demokrasya. Hindi yan dala ng sipag at tiyaga. Iba pa rin daw ang yamang pinagpaguran. Kahit pag-umpisa sa maliit, ang ipon goals na 1 million pesos kaya in 5 to 6 years. Yung 1 million kaya yun. Kailangan may work hard talaga yun. Track your expenses and huwag mag-spend beyond your income. Sa pamamagitan ng pag-iipon ay makakaiwas din tayo sa pangungutang at we can look forward to a brighter future. Katrina Son, GMA News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.